Mga katangian ni Krishna, karagdagang paliwanag. Ika-6 na bahagi. Hindi nagbabago. Si Krishna ay hindi nagbabago ng kanyang likas na kalagayan kahit pa siya ay nagpakita sa material na mundong ito. Ang mga karaniwang nilalang ay natatakpan ang kanilang tunay na espiritual na kalikasan. Lumilitaw sila sa iba't ibang katawan at ayon sa iba't ibang konsepto ng pagkakataong dulot ng katawan, sila ay kumikilos. Ngunit si Krishna ay hindi nagpapalit ng katawan. Siya ay nagpapakita sa kanyang sariling katawan at kaya't hindi naaapektuhan ng mga katangian o modes ng material na kalikasan. Sa unang kanto ng Srimad Bhagavatam, ika-11 kabanata, ipinapahayag na ang natatanging karapatan ng kataas-taasang tagapamahala ay ang hindi siya naaapektuhan ng mga katangian ng kalikasan. Ang praktikal na halimbawa nito ay ang mga deboto na nasa ilalim ng proteksyon ng Panginoon. Hindi rin sila naaapektuhan ng material na kalikasan. Napakahirap mapagtagumpayan ang impluwensya ng material na kalikasan. Ngunit ang mga deboto o banal na tao na nasa ilalim ng proteksyon ng Panginoon ay hindi naaapektuhan nito. Kung gayon, lalo na ang Panginoon mismo. Upang maging mas malinaw, bagamat minsan ay nagpapakita ang Panginoon sa material na mundong ito, wala siyang kaugnayan sa mga katangian ng material na kalikasan. Siya ay kumikilos ng may ganap na kalayaan sa kanyang transcendental na kalagayan. Ito ang natatanging katangian ng Panginoon. Laging bago. Si Krishna ay laging inaalala at ang kanyang pangalan ay patuloy na inaawit at binibigkas ng milyong-milyong deboto. Ngunit kailanman ay hindi sila nagsasawa. Sa halip na mawala ng interes sa pag-iisip tungkol kay Krishna at sa pagbigkas ng kanyang banal na pangalan, lalo pa silang nagkakaroon ng panibago at panibagong sigla upang ipagpatuloy ang prosesong ito. Kaya't si Krishna ay laging bago. Hindi lamang si Krishna mismo ang laging bago, kundi maging ang kanyang kaalaman ay laging sariwa. Ang Bhagavad Gita na ibinigay 5,000 taon na ang nakalilipas ay patuloy pa ring binabasa ng paulit-ulit ng napakaraming tao. At sa bawat pagbasa ay may natatagpo ang panibagong liwanag at kahulugan. Sa makatuwid si Krishna at ang kanyang pangalan, katanyagan, mga katangian, at lahat ng may kaugnayan sa kanya ay walang hanggang sariwa at bago. Ang lahat ng mga reyna sa Dwarka ay may mga demigods ng kapalaran. Sinasabi sa Srimad Bhagavatam, unang kanto, ika-11 talata, ang mga demigods ng kapalaran ay likas na pabago-bago at hindi mapakali, kaya't walang sino man ang maaaring tuluyang makabihag sa kanila. Ang swerte ng tao ay tiyak na magbabago sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang mga demigod ng kapalaran ay hindi makaalis kay Krishna kahit sandali nang sila ay naninirahan kasama niya sa Dwarka. Ipinakikita nito na ang pang-akit ni Krishna ay laging bago at sariwa kahit ang mga demigod ng kapalaran ay hindi kayang iwan ng kanyang piling. Tungkol naman sa kanyang mga kaakit-akit na katangian, laging bago, may pahayag si Radharani sa Lalita Madhava kung saan inihan tulad niya si Krishna
sa pinakadakilang iskultor, sapagkat siya ay dalubhasa sa pag-ukit at pagbasag sa pagiging malinis at matapat ng mga babae. Sa madaling salita, bagamat ang mga babaeng tapat sa kanilang asawa ay sumusunod sa mga alituntunin at regulasyon ng mga prinsipyong Vedic upang manatiling lubos na tapat, naggagawa ni Krishna na basagin ang kanilang tila batong kalinisan sa pamamagitan ng pait ng kanyang kagandahan. Karamihan sa mga kaibigang babae ni Krishna ay may asawa na, ngunit dahil kaibigan na nila siya bago man sila ikasal, hindi nila malimutan ang kanyang kaakit-akit na anyo at mga katangian na patuloy na nagbibigay akit sa kanila kahit sila ay may asawa na. Haribol.